Vladimir, Vladimir, nandiyan ka na ba? 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 Nandito na! Hello Sir Paul. Bago ang lahat, magpapakilala po muna ako. Tawagin niyo na lang po ko sa pangalang Anjo. Makakasama ko po sa kwento na ito ang mga kaklase ko. Pero hindi ko na sila iisa-isain lahat ha. Ang sasabihin ko na lang po ay yung mga kaklose ko. Si Natalie, si Kiko, pati si Arnie. Pero halos kalahati ng klase namin kasali po sa kwento na ito. By the way, nangyari po ito matagal na panahon na po ang nakakaraan. Binata at dalaga pa po kami. 4th year high school sa lugar po ng Catanduanes. Nag-camping kasi kami noon. Maraming activities at kung ano-ano pa. At tung gabi, may nangyaring hindi inaasahan. Nagkayaan kasi kaming magkakaklase na tawagin si Vladimir. Ang kaso, imbis na si Vladimir, iba ang natawag namin. Anjo, sama tayo sa kanila. Maglalaro daw sila ng Spirit of the Glass. Anong Spirit of the Glass? Vladimir. Uy Kiko, sasama ka ba dyan? Kay Natalie pati kay Arnie? Ano pa nga ba? Sumama ka na. Masyado kong seryoso Kailangan din natin mag-enjoy, no? Paano kung mapagalitan tayo? Kung mahuli tayo? Yari tayo. Nandito tayo para mag-retreat, mag-camping, at hindi dapat kalokohan ng mga pinaggagawa. Ang OA mo naman, Anjo. Relax ka lang. Walang makakahuli sa atin dahil hindi naman gaganapin dito sa mismong lugar natin yung pagtatawag kay Vladimir. Doon sa labas, sa kakahuyan. Siyempre, wala akong nagawa. Hinila na ako ng 3 kong kaibigan. Kaya ano pa bang magagawa ko? Hindi sumama sa trip ng mga kaklase namin. Oh, nandito na pala yung 4 na itlog. Anjo, Kiko, Natalie, Arnie. Hali kayo, kanina pa namin kayo hinihintay. Heto kasing si Anjo, aayaw-ayaw pa. Sasama rin naman pala. Sinasabi ko sa inyo, kapag nahuli tayo, o kaya naman kapag nakatawag talaga tayo ng hindi normal, malilintikan talaga tayo. Ikaw talaga Anjo, masyado kang good boy. Di bagay sa'yo, mukha ka naman pakboy. Pinagtawanan ako ng mga kaklase ko. Wala akong magawa. Hindi naman ako mahilig pumatol at nakitawa na lang din naman ako. Totoo naman kasi ang sinasabi nila. Sa klase naming lahat, ako ang pinakagwapo dati pa lang. Pero ako rin ang pinakamabait. Kung tama ang tansya ko, mahigit 15 kami ng mga kaklase ko noon. Naghawak-hawak kami ng kamay. Tapos nakapaikot kami. Yung lugar po na kinalalagyan namin na isang makapal na kagubatan. Puro kapunuan at medyo malayo yon sa mismong site namin doon sa may retreat house. Sa totoo lang ayoko nga talagang sumali sa mga ganoon. Bukod sa wala akong interes hindi rin ako naniniwala sa mga kababalaghan. Pero wala na Naipit na ako ng sitwasyon. Vladimir, nandiyan ka na ba? Vladimir, nandiyan ka na ba? Habang sila'y nakapikit at paulit-ulit na sinasabing, Vladimir, nandiyan ka na ba? Vladimir, nandiyan ka na ba? Ako, pasimple akong sumisilip at pinagtatawanan sila. Para kasi silang mga tanga, mga engot. Tinatawag ba naman si Vladimir? Anong gagawin nila kapag nagpakita nga si Vladimir, hindi ba?
Kakausapin ba nila? Iinterviewin ba nila? O matatakot at magtatakbuhan? Anong mapapala nila? Anong marirealize nila? O ano ba talagang dahilan kung bakit nila tinatawag? Ngayon kasi maiintindihan ko yan. Yung mga taong naghahanap ng mga multo, ng mga aswang. Siyempre, for the sake of video, para may ma-upload sa mga social media, para pagkakitaan. Yon ang pwedeng maging dahilan. Pero noon, yung trip-trip lang, yon ang hindi ko magets. Anong sense? Pero maya-maya, sa hindi ko malamang dahilan, para bang biglang nag-iba ang pakiramdam ko. Ng aura ng paligid, ng ambience. Mainit kasi noong mga panahon na iyon. Kahit gabi, maalinsangan ng paligid. Pero sa hindi ko malamang dahilan, biglang lumamig. Hindi po humahangin noon Talagang tuyot na tuyot ang paligid pero yung aura, nakakabigla, nakakapagtakang, nakakapangilabot. Pero maya-maya, sabay-sabay napahinto ang lahat nang biglang may tumugon sa tinatawag nila. Vladimir, nandiyan ka na ba? Nandito na. Nahirapan akong hanapin ang pinanggalingan ng tunog. Pero nang makita ko ang mga kasamahan ko na nakatingin sa akin, mali, sa likuran ko pala. Ewan ko, para bang bumilis ang tibok ng puso ko, kinabahan at natakot ako. Otomatikong bumaling ang liig ko. Pagharap ko sa aking likuran, ay laking gulat ko na lang nang may isang malaking lalaki ang nakatayo, nakangiti. Pero hindi magandang ngiti dahil nakita ko ang mga ngipin niya. Ang lalaki, para bang sapating. Pero ang pinaka nakakatakot ay yung mata niyang naniningkit pero pulang-pula. Pasensya na kung hindi akong hinahanap niyo. Pero pwede ko naman kayong takutin. Kitang-kita namin kung papaano siyang tubuan ng mga itim na balahibo sa muka, kamay, katawan, paa at kahit saan. Basta tinubuan siya ng balahibo at unti-unti yumuko at naging malaking aso. Kaming lahat noong magkakaklase, wala pa ring imik. Pero palagay ko ay ako ang pinaka natatakot noon dahil ako ang kaharap ng nilalang. Bagkus, naririnig ko pa ang paghinga niya, ang angil, ang tibok ng puso niya. Palakas ang angil niya, ang giri, tapos papalapit siya ng papalapit sa akin. Pero maya-maya, bigla kaming nakarinig ng mga sigawan at doon ay nakita naming napahinto ang kung anumang nilalang na yon. May mga paparating sa amin, mga tumatakbo. Nandoon ang aswang! Bilisan natin! Umangil lang malakas ang malaking aso at pagkatapos nun ay tumalikod, sabay mabilis na tumakbo at nawala sa kadiliman. At ilang saglit lang, may dumating na mga taong nakaitim. Sabihin nyo, may nakita ba kayong malaking aso dito? Hindi ako nakapagsalita noon, pero ilan sa mga kaklase ko, tinuro ang direksyon kung saan nagtungo yung nilalang. Hanggang sa naramdaman ko na lang na hinihila na ako ng mga kaklase ko. At hindi nagtagal, nakabalik kami doon sa site namin nang hindi nalalaman ng mga superiors namin, ng mga teachers, ng mga madre, ng mga pare. Kanya-kanya kaming tulog sa mga higaan namin. At kinabukasan, walang kumalat na kwento. Hindi nila nalaman na tumakas kami sa gabi at nakakita ng ganoong klaseng nilalang. Sa palagay nyo, ano kaya yung nakita natin?
Hindi ko rin alam, pero base sa mga narinig ko doon sa dumating na mga taong nakaitim, aswang daw yun. Aswang ba yun? Baka nga. Diyos ko, nakakatakot. Anjo, okay ka lang ba? Munti ka nang lapitan ng nilalang na yun. Sorry talaga kung inaya ka pa namin. Sorry. Mula nun, hindi ko na sila kinausap. Hindi ko alam kung galit ba ako sa kanila o ewan. Kasi kung tutuusin, kung namatay ako noon, sila ang may kasalanan. Pero sa kabilang banda desisyon ko pa rin naman yun. Oo, pinilit nila ako. Pero ako pa rin ang umoo at ako pa rin naman ang kusang naglakad. Pero ganun pa man, hindi ko na sila kinausap mula noon. Hanggang sa makagraduate kami ng 4th year. Hindi ko na sila kailanman nakita pa. Hanggang sa mga punto kasing ito ay may trauma pa rin ako. Nakakatakot yung nilalang na yon. Kung ano man siya, kung aswang man siya, ay sana hindi ko na siya makita pa kailanman.